Ang nakaraan, tinawagan nga ni Dr. Vincent itong si Attorney Dayan para sa isang mahalagang bagay na kanyang sasabihin. Saan ba tayo pupunta, Vincent? Kung may sasabihin ka, bakit sa isang lugar pa? Pwede namang dito. Attorney Dayan, may nais lang akong linawin sa'yo para naman matahimik na ako. Oo, nandito na tayo sa pinaghanda kong lugar. Nako, mukhang special itong pinagdalhan mo sa akin, Dok ah. Ang totoo, Dayan, I have something to tell you, frankly. Alam mo bang mula noong nagkasama tayo ng ilang araw dito sa surfing, I feel so happy. Parang nakalimutan ko ang mga problema ko sa buhay sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko. Vincent, bakit mo to sinasabi sa akin? Ano bang ibig mong sabihin? Dayan, I like you. I love you. Sorry pero ito ang totoo kong naramdaman sa iyo. Pero Vincent, paano ang asawa mo? Di ba nga gusto ko na mag-file ng divorce sa kanya? At tungkol naman sa mga anak ko, marahil naunawa nila ang lahat. Kaya mo ba ako dinadala dito sa espesyal na lugar para lang sa bagay na iyan? Dayan, don't worry. Mag-file na agad ako para magkasama na tayo. I have another condo unit at doon tayo pwedeng tumira. Ganun ba, Vincent? Alam mo, ang totoo, Vincent, I like you too. And I love you too. Pero natatakot ako kung ano ang magiging resulta nito. Pangako, Dayan, I'll make it sure na wala tayong matapakang tao. Kapag bumalik si Amanda, ipapapirma ko na sa kanya itong mga dokumento. Maging malaya na siya at maging legal na tayong dalawa. Aasahan ko yan, Vincent. Hindi na nga namatigas pa itong si Dayan dahil ramdam naman ito na totoo talaga na mahal siya ni Vincent. Kaya naman ay sumama na ito sa condo unit. At dahil doon ay nangyari na nga ang mga dapat hindi mangyari sa kanilang dalawa sa gabing iyon. Samantalang nagising naman itong si Amanda mula sa kanyang pagkatulog. Yaya, dumating na ba ang mga bata? Oo, ma'am. Sinabi ko na nandito na kayo. Pagkatapos nilang kumain, dumiretso na din sila sa kanilang kwarto. Si Vincent, Yaya, dumating na ba? Tinatawagan ko ang kanyang phone pero out coverage naman po. Hindi pa ba siya dumating, Ma'am Amanda? Baka masyado lang siyang abala sa mga pasyente sa ospital. Oh, sige, Yaya. Pakiligpit na lang ng mga inihanda natin na para sana sa kanya. Hindi natulog itong si Amanda. Nagbaka sakaling dumating ang asawa kahit 10 oras ng gabi pero nabigo ito. Good morning, Vincent. Wake up. Nagluto na ako ng breakfast natin. Meron kasing mga pagkain sa ref, kaya niluto ko na. Ay, good morning to Dayan. What a wonderful day, ano? Ang sarap talaga ng tulog ko. Ikaw, kumusta ka? Okay lang naman ako, Vincent. Tara, sabay na tayong kumain. May trabaho pa tayo. Siya nga pala, mamaya susunduin kita sa office mo after ng pasok mo. Vincent, kahit wag na. Sasakay na lang ako ng taxi. Hindi ko pa kasi nakuha ang kotse ko mula sa pagawaan eh. Ay, nako. Sige na nga. Okay lang, Dayan. Ikaw ang bahala. Matapos nilang kumain at mabihis ay inhatid na ni Vincent itong si Dayan sa opisina. Pagkatapos ay dumiretso muna ito sa kanilang bahay para dalawin ang mga anak nito. Good morning, Yaya. Nasaan ang mga bata? Good morning po, Doc. Kakapasok lang sa eskwelahan. Siya nga pala, nariyan na pala si Ma'am Amanda. Kararating lang kahapon. Kaya, pwede bang umalis ka muna? Mag-usap lang kami ni Vincent. Oh, sige po, ma'am. Vincent, I miss you. Ay, at naku mo talagang umuwi dito, ano? Sana lang doon ka na sa lalaki mo. Hindi ba doon ka masaya? Vincent, ano ba yung pinagsasabi mo? Asawa mo ako. At may mga anak tayo. Isa pa, meeting sa trabaho ang pinupunta ko doon. Bakit?
Hindi ba pwedeng kahit representative lang ang pwedeng pumunta roon at talagang kayong lahat pa para ano? Magkita ka na Jamie? Alam ko na ganyang diskarte sa lalaki. Alam mo, Vincent, sumusobra ka na ha? Alam mo bang nag-resign na ako sa trabaho? I'll give up my career. I'll give up my everything. Para lang sa pamilya natin. Amanda, ang mas mabuti pa, pirmahan mo na itong divorce paper. I will let you go. I will set you free. Total naman, ito ang gusto mo, di ba? No! Hindi ako papayag, Vincent. I'll give up my career para makabawi sa'yo, sa pamilya natin. Ano pa bang dapat kong gawin para patawarin mo ako? Wala ka na bang natitirang pagmamahal sa puso mo? Sige na Amanda, I have to go. Marami pa akong dapat asikasuhin sa ospital. Heto, pag uwi ko dapat ay nakapirma ka na dito. Maliwanag ba? Bakit mo ako ginaganito, Vincent? Siguro, may iba ka ng babae na nilalandin, Alam mo, wala ka nang pakialam sa akin kung may ibang babae ako o wala. And beside, sino bang nauna sa atin dalawa? Hindi ba ikaw? Pirmahan mo na ito at tapos na tayo. Matapos nilang nag-uusap ay umalis na rin itong si Vincent patungo sa ospital. Bakit mo ako ginaganito, Vincent? Siguro, may iba ka ng babae na nilalandin, Alam mo, wala ka nang pakialam sa akin kung may ibang babae ako o wala. And beside, sino bang nauna sa atin dalawa? Hindi ba ikaw? Pirmahan mo na ito at tapos na tayo. Matapos nilang nag-uusap ay umalis na rin itong si Vincent patungo sa ospital. At nag-doorbell ito at may isang babae ang nagbukas sa kanya, walang iba kundi si Dayan. Sino ka? Anong ginagawa mo dito, Iha? Baka mali ka nang hinahanap. Alam niyo po, marahil hindi niyo ako kilala pero nakikiusap sana ako sa inyo na layuan mo na ang daddy ko, pakiusap. Gusto niyo bang masira ang aming pamilya? Doon ba kayo masaya? Iha, ano ba yung pinagsasabi mo? Anak ako ni Doc Vincent. Marami pa akong pangarap sa aming pamilya. Ngunit, paano ko yung matutupad kung hiwalay na sina mami at daddy? Yun lang naman ang sasabihin ko sa inyo Bigla namang tumalikod itong si Syra at muling sumakay sa kotse. Samantalang biglang nadurog naman ang puso ni Dayan matapos niyang mapakinggan ang hinaing ng bata. Ipagpatuloy pa kaya ni Dayan ang kanyang relasyon sa doktor o magpaparaya na lamang ito para sa kapakanan ng pamilya? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena sa buhay ni na Vincent, Amanda at Dayan. Ating abangan ang ating part 4.